Kanina lang pinag-uusapan natin na hindi dapat natin pinamimigay yung kapwa natin Pilipino sa mga dayuhan. Kung meron silang pagkakamali, lalo na ang kanilang pagkakamali ay dito naman sa Pilipinas, hindi dapat dito litisin. Hindi natin pinamimigay. Ngayon, mas lalo na kung katulad nitong si Tito Soto. Hindi mo dapat ipamimigay yung kapwa mo senador. All the more. Pamimigay mo yung kapwa mo Pilipino, pamimigay mo pa yung kapwa senador mo. Kasi ang usapan dito, alam, ulitin ko po, alam ni Tito Soto na aarestuhin si Bato. Pero alam niyang bawal, alam niyang illegal. Pinapasok nga sa Senado yung mga aaresto kay Bato. Para ano? Mapaaresto. Tingnan po natin kung anong sagot dito ni Tito Soto. So put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. Okay, so ang sabi dito ni Tito Soto, matagal na kasing hindi pumapasok si Bato. So hindi niya alam na papasok si Bato. So kung alam niya lang na papasok si Bato, iba dapat yung ginawa niya. Yan po ang excuse ni Tito Soto. Ang tanong, naniniwala kayo? O, ilagay nyo dyan sa comment section. Naniniwala ako kay Tito Soto na hindi niya alam na aarestuhin si Bato. Naniniwala ako kay Tito Soto na hindi niya alam na papasok si Bato. Pero kung sa tingin ninyo, sinungaling, sabihin nyo dyan, sinungaling ka Tito Soto. Alam mo, huhulihin si Bato. Sinungaling ka Tito Soto. Alam mong darating si Bato. Ilagay nyo sa comment section. At huwag pong kakalimutan na i-like po itong video. At sa mga hindi pa po subscriber ng Coach Oli News, subscribe po. Tuloy po. For the record, so that we can put this to rest already, makapagtrabaho na tayo, kasaan na pupunta usapan. Mark Villar were in the room with me. It was the NBI director who said, Sabi, di ba? It was the NBI director who said. Sino NBI director? Matibag. Sabi ni Matibag, ano? pinayagan kami ni Senator Soto, alam niya nga arestuhin namin. Pinayagan kami ni Senator Soto at alam naming aarestuhin si Bato. Tanong, kanino kayo naniniwala? Kay Matibag o kay Tito Soto? Kasi ganyan lang kasimple yan. Kung totoo yung sinasabi ni Tito Soto, tila sinasabi niyang sinungaling si Matibag. Kasi sinabi mismo ni Matibag kay kay Cayetano. At recorded po yun. At may tao sa harap nila. So alam ni Tito nga arestuhin. Ang sinasabi ni Tito Soto, hindi aarestuhin. Kung ako tatanungin ninyo, naniniwala ako, may tinama ding sinabi si Matibag. Bakit? Hindi ka ba nagtataka? May NBI dyan, Tito Soto. Ano ka, tanga talaga o naib? Alam mo may NBI dyan. Alam mo, anong gagawin nila? At ba't sila magpapaalam sa'yo? At meron silang dalang warrant. So ano ibig mo sabihin? Nasa isip mo, ay may dala silang warrant, ay may NBI dito. Pero alam ko hindi papasok si Bato eh. So tanga lang ang sila Matibag. Tanga kayo Matibag. Ganon. Anong ginagawa nyo dito? Kasi alam ko hindi papasok si Bato. Hindi. Huwag kang magsinungaling, Tito Soto. Tinatawag mong sinungaling sa Matibag. Ako naniniwala ko. Alam niya. Alam niya sa dami ng tao roon. Alam niyang papasok si Matibag. Ay si Bato.
pero pinayagan mo. Anong klase kang senador? Kapwa mo senador, pahuhuli mo. Wala namang issue nga sabi ko sa inyo eh. Pero hindi mo ba pwedeng daanin sa tama? Kausapin, convince nyo na sumuko. Basta dadaan sa tamang proseso. Tapos, may kabaklaan ka pang ginawa. Ginawa mo na, hindi mo pa aminin. Dapat pag may gagawin ka, panindigan mo. Magpakalalaki ka, tayuan mo yun. Diba? Well, anyway, kung tama sinasabi mo, di sinungaling nga si Matibag. Pero I don't think so. Kami ba ay iikot sa loob at mapapasok ba namin lahat ng tao? So I corrected him. I said, kung Hindi ganun ang pinayagan pagka- man kayo, they're my witnesses. I'm just Sir President. So ang sinabi ko sa kanila, assuming pinayagan kayo ni Senator Soto, hindi naman siguro siya pumayag makipaghabulan kayo, di ba? At 2 p.m., the warrant of arrest was shown to former Senate President in the presence of undersigned, but copies were not allowed to be distributed. So, sinabmit kay Tito Soto yung warrant of arrest. Hindi ka magdududa, papasok si Bato ron. Tapos hindi pinaalam sa iba, sa'yo lang. Hindi pinakalat yung warrant of arrest. But consistent with the Senate President said, earlier this morning, NBI Chief Attorney Dongalo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as guidance of the former Senate President Vicente Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President, the President undersigned, but copies were not allowed. So in the report kasi po, sir, ni Sergeant at Arms, the arrest was coordinated, not just the arrest warrant. That's why maybe the media, this was submitted during the session. Tingnan mo, sinisisi pa dito ni Tito Soto yung media. Parang pati media may ganung tanong. Kalati. Alam mo, kung ako sa inyo, mag-usap muna kayo ni Matibag. Ano ba script na susundin nyo? Alam mo o hindi mo alam? Kasi definitely, magkaiba kayo. According to Senator Cayetano, magkaiba kayo ng sinasabi ni Matibag. Napakasinungaling nyo talaga. Di ba? And may punto si Cayetano eh. Just in case, pinayagan ba ni Tito Soto na pumasok ang NBI? Kailangan ba magkaroon ng habulan? Diba? Alam mo ang sagot ni Matibag dyan? Ang lupit. Sabi niya, wala sanang habulan kung hindi siya tumakbo. Wait. Hanip na yan. Yan ang NBI director. Of course, alam mong illegal yung huhuli. Halimbawa, papatayin ako. Hindi ako tatakbo. Tapos sasabihin sa akin, hindi sana nagkaroon ng takbuhan. Hindi ka sana nadapa kung hindi ka tumakbo. Ay, ganun. Wow. Coming from a director. Coming from a lawyer. Diba? Alam mong illegal yung warrant sa'yo eh. Isipin mo yung warrant, dala ni Trillanes. Alam mo yung warrant, nasa Senate, bawal manghuli dyan. Alam mo yung warrant, galing sa dayuhan, bawal din yun. Nang hindi dadaan sa korte at alam naman natin kung anong gagawin kay Bato. Hindi ka tatakbo. Tapos kasalanan ni Bato dahil tumakbo siya. Anong kagaguhan yun? Bihirang pangapalusot na. So kasalanan pa pala nung tumakbo. So pag may hold-upper, at kayo nadapa dahil tumakbo kayo, kasalanan nyo. Hindi ka dapat tumakbo, ayan, nadapa ka tuloy. Halimbawa, di ba? O halimbawa, may hold-upper, tumakbo ka, nasagasaan ka. Kasalanan nung nasagasaan. Pambihirang gobyerno natin, no? Nako. Next po. Ngayon, sa usapin na tong patungkol sa NBI,
marami na pong galit na galit na galit sa NBI dahil po sa pangunguna ni Matibag. Tila po ang sabi sa atin ay napakayabang, napakamatapobre, at talagang asong-aso. Di umano, di umano, 'yan ang nadidinig po natin, asong-aso ni Bongbong Marcos na kahit mali gagawin. Oh, eto po, tingnan po natin at nakita ko po itong video na ito at kayo po ang magsabi kung ano ang masasabi niyo dito kay Matibag. Masyadong malapit. Alam mo itong mga nagrarally mo to, matatapang magsasalita eh. O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ano daw, itong mga nagrarally po, hindi po ako 'yun. Ulitin ko po, hindi po ako yung nagrarally diyan, pero kailangan natin silang ipagtanggol. Itong mga nagrarally, matapang lang sa salita. Ay, wow! Matapang siguro 'to si Matibag. Hindi ko alam kung ito ay siguro expert 'to sa judo o sa Muay Thai o sa boxing. O baka naman sa shooting, 'di ba? Kasi sobrang tapang ni Matibag. Pero yung iba, duwag. Parang ganyan na sinasabi niyo, "Oy, ako malakas. Ako matapang." Siga, no? Siga, tuloy natin. Manang-mana doon sa mga nagbabayad ba? O matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ha? Mag-uusap kami, kaya ako papasok eh. Yung mga yan, pabayaan mo na. Kasi, ano mo, pangkain nila yan. Kita mo. Yung mga, ano masasabi nyo? Ayan, ang mga yan, hayaan mo na sila kasi pangkain. Ang babaw ng tingin. Ang baba ng tingin, no? Ang baba ng tingin sa atin. No? Bagamat hindi ako yung sinasabihan niya kasi wala naman ako dyan sa rally. Pero ang baba ng tingin niya sa mga hindi niya kauri, gaya natin. Na hindi, walang mataas na posisyon. Siguro na hindi abogado. Di ba? Ano yung masasabi niyo yan? Kasi pinagmumura po siya dyan. Naghahamon pa nga yan. Sige, sino kayo sa inyo, sino dyan? Diba? Napanood nyo yung video? Yung isa nga nagwawala eh. Hindi kami takot, wag nyo kaming takutin. Yan ang sinasabi kay Matibag. Kaya nga ako duda ako baka expert sa Muay Thai to. Kasi ang tapang sa suntukan eh. Nakita nyo yung video niya, di ba? Sa suntukan. Ngayon, nagiinit na naman. Di ba? Siyempre, ano sabi ng mga nagsisigawan, matapang ka lang kasi may baril ka. Di ba? Matapang ka lang kasi may bodyguard ka. Pero kung wala naman yon, ikulong kayo sa isang gubat, daling kayo doon, mano-mano, hindi ko alam. Di ba? Pero definitely, medyo pinagmumura siya, pinag-iinsulto siya. But, eto yun eh. Sir, dapat siguro, maintindihan nyo, frustrated na yung taong bayan. Nagugutom na ang Pilipino. Ang dami ng nabaha dahil sa ghost projects. Tapos pumasok-pasok ka dyan, pinasok ka dyan sa NBI, tila ang agresibo nyo sa mga katulad ni Bato, sa mga katulad ni BP Sara, pero hindi ninyo makita yung partisipasyon ni Tambaluslos at saka nung amo mo si Bongbong. Porket amo mo ba? Now, dapat unawain nyo, hindi mo masisisi yung taong bayan. Frustrated na sila eh. Anong gusto mong sabihin nila dyan sa rally? Ay sige, Matibag, thank you at tinutulungan mo yung Pilipinas. Thank you ha. At hinahabol mo si Bato. Di ba? Thank you at andyan ang NBI para hulihin si Bato at ang naghain ng warrant of arrest ay dala-dala ni Trillanes. Ikaw ay hero. Anong gusto mo matuwa sa'yo?
Attorney, ibig sabihin po wala pa po talagang confirmed na warrant. Mag-uusap kami sa loob. Pinakita niyo yung Senator Trillanes, may warrant na, di ba? Mag-uusap kami sa loob. Oh, pinakita ni Trillanes, mag-uusap kami, pinakita ni Trillanes, may warrant, di ba? Yun ang sabi. Pero as on your part po, wala pa po talaga. Meron na nga development sa loob, di ba? May warrant. Tapos, Parang meron nang development sa loob, di ba? Parang mainit na ulo mo, sir, ah. ngayon, nagpasa ng resolution ng Senado that they will put Senator Trillanes under their custody, di ba? Alam mo na, narinig niyo yung tao? Ha? Talagang nagsisigawan na galit eh. Ha? So kung may ganun, mag-uusap nga kami, kaya ako papasok. Ayaw, Nahuhulin si Senator Bacosa. mag-uusap Mag-uusap nga kami. Yung nga ang ano eh, yung nga. Mag-uusap nga kami. lang po kami, papasok. Paano yung mga ahente nyo nakakontempt ngayon? Hindi, nakalabas na. Wala naman po na content. Wala naman. Pwede pa Okay. mag-request, wala pa siya si Trillanes, kausapin namin. Well, hindi naman po ako mag-uutos Bilang doon. Pilipino po, gusto namin kausapin siya, sir. Hindi, kayo, hindi naman ako mag-uutos kay Senator Trillanes. Oh, hindi daw niya inutusan si Trillanes. Pero andyan sila mag-aresto, tapos si Trillanes ang nagpakita ng warrant. Palakpakan po. For Senator, matibag. No. Hindi daw niya inutusan si Trillanes. Kung ako yan, at hindi ko talaga inutusan si Trillanes, pauuwiin ko yan si... Ba't hawak mo yung warrant? Hindi dapat hawak ng mga ahente ko. Dapat hawak ng NBI agent. Ba't ikaw ang epal dyan? Ba't ikaw nagpapakita ng warrant? Dapat kami manghuhuli eh. Diba? Kung hindi mo inutusan, magagalit ako kay Trillanes. Baka sabihin mo naman, nag-aabogado. Hindi naman po kailangan abogado ka para maintindihan mo yun eh. Pwede ba maghain ang private citizen? Siya maghahain ng ICC warrant? Kailangan mo pa ba maging abogado para malaman yun? Ay, si Senator Bacosa, sir, baka pwede. Sino si Senator Tigpak? Sino si Expecting Tigpak? a long day, Director? Expecting a long day? Ito na natin. Makakapasok na ba tayo? Ito tingnan po natin ha, patungkol ito dito. Ha? Kayo na magsabi kung anong masasabi nyo dito kay Matibag. Lagay nyo sa comment section ha. Pero ito, pakita po natin. May I make 3 points of information for all of us. Before that, an appeal sa lahat ng naka-video kagabi, whether dito sa labas ng session hall, whether dyan sa baba, dun sa ginulpi na member ng ating Office of the Sergeant of Arms, or dun sa labas, please volunteer and submit your video because we agreed with the NBI that they will conduct a fact-finding. The Senate will also conduct a fact-finding. And the NBI director promised us that if any of his agents exceeded their authority, they will be dealt with by law. Yon, okay. Ngayon, medyo, ngayon lang ito tila nangyayari. No? Isipin mo, ang isang security ng Senado ay ginulpi sa loob mismo ng Senado ng NBI. Kung nagagawa ito ng NBI sa mga opisyal na ginagawa lang ang trabaho na para bantayan ang Senado, what more sa mga private citizen? Doon sa mga mabababang tao. Napakatindi na po ng NBI ngayon. Ako po naniniwala. Maraming matitinong NBI dyan. Marami nga ang nagsasabi sa akin na tila ayaw nila ang pamamalakad nitong si Matibag. So marami akong nagugustuhan. Malaki ang tiwala ko sa mga NBI agents.
Pero kailangan na kayong manindigan. Kung mali na po ang nangyayari, kung sa tingin ninyo mali po ang ginagawa ni Matibag, kayo ba'y mananahimik na lang? Ngayon, unless sa tingin ninyo tama ang ginagawa ni Matibag, di tuloy-tuloy lang kayo. Gawin nyo ng gawin, mambugbog pa kayo. Diba? Hindi ko sinasabing si Matibag ang nagpabugbog. Ang punto rito, nangyari po yan under his leadership. Hindi niya pwedeng sabihin, katulad ni Bongbong Marcos, na wala siyang kasalanan sa ghost projects. Nangyari under his watch. Kaya nga naman, sana po, SP Cayetano, dapat, tunay, yung tunay, wag yung peke yung tunay na merong managot sa nabugbog dyan. Dapat meron talaga. Kasi kung hindi, mauulit at mauulit yan. Napakadelikado po niyan. Tandaan nyo yung impact niyan, sa loob ng Senado ng bugbog. Opisyal, nagbabantay sa mga senador, binugbog. Kakatakot po yan. Hindi po magandang yan. Whether administrative or criminal charges. I'll just finish, Senator Subirmay. So his report was that nangharas daw yung Osaha, but when I showed him the video, he was also surprised. But of course, there are many videos. So that's my first point, that in reaction to what you said, iba yung magulo Senate, iba yung ginugulo ang Senate. Tama. Iba yung magulo, Senate. Kasi, kita nyo, bago naman dumating doon yung NBI o itong grupo ni Matibag, hindi naman magulo. Magulo ba Senado? Hindi naman Kaya lang parang nagkagulo kahapon dahil may bugbugan. Isipin ninyo, sa loob ng Senado, sa loob ng Senado, nabugbog. Tapos, bawal lumabas at pumasok nang hindi nila chinecheck. Naalala ko tuloy yung nangyari sa KOJC. Pinasok ng 5,000 pulis na armado yung KOJC. Naghukay doon si Torre. Nagpapasok pa siya ng hindi tunay na pulis na pinag-uniform niya ng pulis. Lahat po ng illegal ginawa. Bawal pumasok, bawal lumabas nang hindi chine-check up. Ganyan-ganyan po. Sarili nyong building, sarili nyong institusyon, hindi kayo makapasok, hindi kayo makalabas dahil sa NBI. Only in the Philippines, only in the regime of Bongbong Marcos. Diba? Kahit sinong tahimik, pag ginulo, magmumukhang magulo. But today shows you na walang gulo. Number 3, I think that Ngayong araw, walang gulo, di ba? is the Kasi walang nanggugulo. Wala yung magugulo sa NBI. inherent weakness of social media versus news. Legitimate. Kaya na yan. Iko-compare ng social media, iko-compare ni Cayetano ang social media at saka mainstream media. Ako na, magsasabi. Alam mo yung mainstream media, bayad yan. Do you agree with me? Lagay nyo sa comment section na ang mainstream media bayad. Kaya nga galit na galit si Matibag, sinasabi niya, diba? Ang gusto niyang habulin social media. Bakit kayo na unfair sa inyo na kayo member ng mainstream media, kayo ay member ng KBP, nagbabayad kayo ng tax, etc., etc. Mainit siya sa social media. Bakit? Hindi kayang hawakan sa leeg. Hindi himod puwet ang social media. Yung mainstream media, tingnan po ninyo. Kayo na may husga. One thing for sure, ang SMNI hindi duwag. Ang SMNI hindi himod puwet. Ibahin ninyo ang SMNI. Hindi porket nandoon ako Hindi po. Kita nyo naman Di ba? Himod puwet ba? Kay Bongbong Marcos? I will not use legitimate because everything is legitimate no matter what the platform. But what I'm saying is that when people cut interviews,
So for example, I think Senator Trillanes said, anong pinagsasabi ng mga senador, including myself, he gave up. But if you look at my whole interview, ang sinabi ko, ang naging tradisyon at nirerespeto to ng kahit na pinaka mabibigat or pinaka mga administrasyon na inaccused ng paggamit ng kamay na bakal, ay nagko-coordinate first bago nila i-serve ang warrant dito. Number 2, we allow the senator to exhaust all legal Anong punto ni Cayetano? Ha? Palpak kayo mainstream media dahil kaya siya na misunderstood ni Trillanes kasi chinap-chap ninyo. Chinap-chap ninyo yung video, hindi katulad ng social media. Kasi wala namang masama kung itcha-chap-chap mo eh. Ang importante, hindi ka aalis sa konteksto. Pag nag-chap-chap ka, para maibaligtad at mapasama yung tao, bad faith ka na ron. May gusto ka nang mangyari. Hindi po gawain ng social media yan, gawain ng mainstream. Yan po ang punto. remedies. And number 3, in the case of Senator Bato, it has to be a warrant issued by a Philippine judge in a Philippine court. And still, he has to be given the right to exhaust all his legal remedies. And then, ang tradition nun is that kinakausap ang senador pagka wala ng legal remedy na respetuhin din ang sarili niyang institusyon, ang Senado, by giving up. Which yun po ang ginawa ni Senator Trillanes at Senator De Lima, pero mukhang meron silang selective amnesia. Nabura yung part where they sought the protection of the Senate, nandun na sila sa pag-surrender. Yun. Ang punto dito ni Cayetano, ganito. Kasi sabi niya, kahit naman tong si De Lima at saka si Trillanes, humingi din ng proteksyon sa Senado. Ang sabi ni Trillanes, ay sumuko naman siya kahit may protection siya ng Senado. Iniba yung konteksto. Kasi mahina utak niyan si Trillanes. Ang punto ni Cayetano, basta lahat ng due process ay maibigay, dumaan sa tamang proseso at hinayaan ng akusado na gawin yung kanyang parte to exhaust all his rights, yung kanyang karapatan ay mailabas niya. At sinabi pa rin ng korte ay kailangan siyang arestuhin, ipapa-aresto nila si Bato. Kasi ginawa iyon kay Trillanes. Ginawa rin yun kay De Lima. Sa katunayan nga, si De Lima nung aarestuhin, nag-request pa, pwede ba sa bahay ninyo ako arestuhin para makapagbaon naman at makapagpalit ng damit. Ibig sabihin, lahat po nung karapatan ng tao na ibigay. Kay Bato po, hinabol. Yun po ang difference. Humingi ka rin, Trillanes, ng proteksyon sa Senado. Ibinigay sa'yo. Ang ginawa mo, fast forward mo sa aresto, nagawa mo yung mga karapatan mo para ipagtanggol ang sarili mo. Si Bato hindi, bibit-bitin sa ICC. Ang difference nyo pa ni De Lima at saka ni Trillanes, kaya huwag ka makakompare-compare. Dumaan kayo sa Korte ng Pilipinas. Korte ng Pilipinas. Ulitin ko, Korte ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung iuutos ng gobyerno at ng korte na hulihin si Bato at lahat ng karapatan ni Bato ay nailabas niya, nagawa niya, despite all this, mayroon pa rin warrant of arrest ng korte natin. Isusuko siya. Ako mismo magsasabi, dapat sumuko ka ba to? Sundin mo korte natin. Pero kung ang kukuha ng aresto mo, ang warrant mo galing sa ICC, ibang usapin po yun. Trillanes, naiintindihan mo na. Huwag tanga ha. Secondly, lastly,
Ni-reiterate ng NBI na pinayagan silang pumasok, pero sabi ko, siguro naman kahit pinayagan kayo pumasok, walang pumayag na makipaghabulan kayo sa isang senador. So sabi niya, yan daw ang standard pagka ang isang inaaresto ay tumakbo. Ngayon, ang sabi naman namin, look at it from our point of view. May session, we were in session, alam niyong kailangan yung boto niya, tapos hahabulin nyo para hindi makapasok ng sesyon. So, mahaba yung usapan, no? But we and Senator Amy, Senator Pia, Senator Loren were the voices of the institution yesterday. No, I played more of a diplomat mediator role so that we can get to that. So now that they're doing their investigation, I hope the Committee on Rules, Committee on Public Order, or if you refer it to if the pleasure of the body is the Committee on Justice or Rules instead of Public Order, we will get to it soon. But today proves that hindi tayo magulo. Pag hindi tayo ginugulo, hindi tayo magulo. Diba? Yan. So, tama. Pag hindi ginugulo ang Senado, hindi sila magulo. Bago tayo magtuloy, huwag pong kakalimutan, o ako muli nagpapaalala, i-like po itong video na to at huwag kalimutan mag-subscribe. Tuloy po tayo. Bigyan ko ng komentaryo to, no? May lumabas sa Facebook at ganito nakasulat. Basahin po natin. Tulfo Brothers, sobrang hinahangaan dahil sa pagiging tahimik at walang imik sa nangyaring korupsyon sa bansa. Sa katunayan na naglalabasan pa ngayon, tila ang dami nang naganap sa Senado kahapon. Yung dalawang Tulfo dyan sa Senado, tahimik. Kaya nga sabi ng iba dyan, kailangan siguro, magdala kayo dyan sa Senado ng mag-asawang nag-aaway, ng maghibasok yung mga Tulfo, lalong-lalo na yan si Raffy. No? Siguro kung may chicks, nag-aaway yung mag-asawa na chicks, nag-aaway yung mag-asawa, ay pasok. Pero kita mo kahapon, nagkakagulo. Wala siyang pakialam. Cellphone lang, tahimik. Parang robot, tulala. Walang pake. Ay, nako. Ito pa, papakita ko sa inyo, Ito po, post ni Leandro Leviste, no? At basahin natin, hindi ko makita. Lalakihan ko lang, Ewan ko kung nababasa ninyo. Heto na ang resibo. April 22 pa, gawa na ng Malacanang ang mga tig 200,000 na cheque para sa nasugbo. April 22 pa lang may cheque ng 200,000. Di ba? So, ako medyo nagtataka dahil sabi ni Claire, hindi pa na isasubmit yung mga dapat isubmit para mabigyan lahat ng barangay. So in short, merong hindi na bang bigyang barangay na sinasabi ni Leviste dahil may tampo si Vilma Santos doon. So ang makakatanggap lang pala ng donasyon galing sa Pangulo ay yung walang tampo si Vilma Santos. Ay wow, hanep. At pinagtanggol pa ito, di umano ni Claire Castro dahil sinabi niya na hindi pa kasi nasasubmit. Pero pag nasubmit na yung mga kailangan, mabibigyan agad. Yung pala, gawa na yung cheque. Sabi niya, cheque Batangas kasabay ng ibang bayan. Pero noong April 24, hindi isinama ng Kapitolyo ang mga barangay na ito. April 22, gawa na. Noong April 24, hindi binigay. Ngayong May 12 lang nilabas ito. Matapos mabunyag sa publiko, kaya dapat sagutin bakit hindi isinama ang 84 barangay noong April 24, lalo't April 17. Para mong sinasabi, kinupit ni Vilma Santos yung pera or planong kupitin. Hindi naman, cheque yan. Hindi niya makukupit yan. Ewan ko kung blank check yan. Pero, gawa na. Lalo't April 17 pa isinumite ang requirement. So, kumpleto na. In short, lumalabas, tila, di umano, sinungaling si Claire Castro din.
Itong mga babaeng 'to. Claire Castro, Vilma Santos, sige ipagtanggol nyo yung mali. Handa na pala ang mga tseke, pero ito ang taong bayan, pera ito ng taong bayan. Hindi ito pera ni Ralph Recto. Dapat niya ito ipaliwanag kung aabot pa siya sa commission on appointments. Dapat paliwanag mo to, Batman. Batman Recto, ha? Dapat nga sa katunayan matanggal ng ES yan si Recto. Grabe. Hindi maganda yan. Di ba? Namimili kayo. Sinabi din ni Libiste na tila ito ay parte ng programang STL. Di parang gambling lords. Gambling lords itong mga mag-asawa. No? Yun ang sinabi ni Libiste. Grabe. Maya-maya lang pag-uusapan natin na kung anong pwesto ang ibibigay ni Bongbong Marcos kay Trillanes. At ang bali-balita, si John Vic papalitan nitong si Trililing. Pero bago dyan, dito po muna tayo. Kasi may usapin na forthwith at dapat agarang litisin bilang nasasakdal sa impeachment si BP Sara. Alam nyo po, kailangan na pong gawin yan. At ito po, i-explain ko po sa inyo bakit naaayon sa atin na simulan na agad ang trial na impeachment sa Senado. Panoorin po muna natin ito. Kasama sa bagong mayorya sa Senado ang ilan sa mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ang dati namang Senate President na si Senador Tito Soto na minsang nagsabing aaksyonan niya ang impeachment agad-agad, wala na sa pwesto at kabilang na sa minorya. Kaya ang lumulutang na tanong, ano ang epekto ng leadership change sa Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung maitransmit na ang Articles of Impeachment sa Senado? Ano ang epekto niyan? Sa tingin ninyo, kung matransmit, not guilty si BP Sara, dyan pa lang, wag na tayo maglokohan. Alam naman natin yung impeachment, political yan. Numero lang ang kailangan dyan. Kung hindi nga nila kaya na maging majority, ibig sabihin, hindi nga nila kaya maging 13. Ang kailangan para makonvict si BP Sara, 16. Doon pa lang, alanganin na sila. Si Senadora Riza Ontiveros, hindi raw nawawala ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nadidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa Constitution. Yun. Okay. Pag itong nagsasalita to si Ontiveros, tila talaga soap opera, no, 'di ba? Parang pang noontime show. Kung merong noontime comedy bar na si Tito Soto, ito pang noontime show. Pero gusto nyo, 'di ba? Sinasabi ni Tito Soto forthwith noong siya pa ang Senate President, sisimulan agad. Ngayon, ang sinasabi naman nitong mga ito, simulan dapat agad kahit nagpalit na ng liderato at ang Senate President na ay si Cayetano. By the way, congratulations. Senator Cayetano, sabi nga natin, talagang pag ikaw ay nasa tama, makukuha natin yung pagpapala. No? Anyway, ituloy natin. Alam nyo po, ito masasabi ko sa inyo. Dapat simulan na po ito. Coach Oli, bakit parang pabor ka na sa impeachment? Pabor ako dati pa sa impeachment. Kasi alam ko, eto tatandaan po natin. Alam ko inosente si BP Sara. At hanggang pinatatagal dyan sa kamera yan, hindi makakasagot si BP Sara sa mga akusasyon sa kanya. Pagdating sa Senado po, patas ang Senado. Hindi bayad ng maleta.
hindi hinihimod ang puwet ni Bongbong Marcos at hindi hinihimod ang puwet ni Tambaluslos. Pagdating sa Senado, may sariling utak yan. At maipapaliwanag ni BP Sara ng maayos yung kanyang side. And at the same time, kung merong mga hocus-pocus o mga peking witnesses katulad nila Madriaga, matatanong yan. Ay sabi ko sa iyo, pag natanong ng mga abogado dyan, halimbawa si Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, Marcoleta, Chis Escudero, sino pa bang abogado dyan? Ay doon pa lang magtatain na yan si Madriaga. Kaya importante na simulan na po ang impeachment sa Senado. Nang malaman, ako naniniwala ako na si BP Sara lalong tataas ang trust rating. Lalong mamahalin ng Pilipino pag nasimulan na ang impeachment sa Senado. Kahit nga si Drilon sinabi, pag patagumpayan, nanalo sa impeachment si BP Sara, sigurado na siyang magiging presidente. Si Drilon po yun dilawan po yan. Kaya ako naniniwala ako, eto na ang pagkakataon ng BP Sara makasagot sa impeachment. Ang problema eto. I-explain po natin ang problema. Ang problema, nagbutuhan na at inaantay na yung articles of impeachment sa Senado pero hindi pa pinapasa ng Kamara. Di ba nagmamadali sila? Tapos, nung nakaupo si Cayetano as Senate President, parang umatras ang mga yagbols nito mga himod puwet dyan sa Kamara. O bakit? Kasi inaantay nila mahuli si Bato. Inaantay na maagaw muna ang liderato na mag-boyfriend Lacson at Tito Soto bago ipasa yung articles of impeachment. Kaya nga ako nadidinig ko merong mga pumirma galing sa Kamara na pabor na sila sa impeachment. Anyway, may numero naman talaga. Meron ng numero ang mga maleta boys. Yung mga nakakatanggap na maleta dyan. Yung iba pumirma na nang sa ganun maipasa agad sa Senado at makasagot si BP Sara dahil nga mangyayari yung ganyan. Nakukuha po natin. Yun na nga. Tipong pinatatagal. Seryoso sila. Hijackin si Bato, ihuhulihin at babawiin ang Senate presidency kay Cayetano. Kaya po magbantay tayong mabuti. Kaya po tayo nasa social media, mag-ingay po tayo. Yan po. Galing po yan sa bubwit ko. Yan po ang nadidinig ko. Hindi dahil sa pabor ako sa impeachment, pero ito ang mas magandang mangyari ngayon. Lalong-lalo na si Cayetano ang nakaupo. Si Senador Robin Padilla, na noong miyembro pa ng oposisyon, ay nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Sinabi naman ngayong mayorya na siya na tuloy ang impeachment sa Senado, kahit iba na ang liderato nito. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Kaya maliwanag. Buti pa si Robin Alam nyo, matindi ang mga banat nitong si Robin ngayon Swak sa banga. Dapat mag-convene. Pasa nyo na. Kamara, ipasa nyo na sagad sa Senado. Di ba gusto nyo forthwith? Simulan na natin yung impeachment. Ano pa inaantay ninyo? Si Bato? Pero bilang legislators, hanggat wala, at tulad mamaya, wala pa naman dito, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator.
Pinawi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pangamba ng iba. Aaksyonan daw ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo yung impeachment, magko-convene kayo immediately. Forthwith. Maliwanag na, Tito Soto, forthwith. Doon sa mga nagdududa, forthwith. Sa mga DDS, ako naniniwala ako. At doon sa mga nakarinig nitong intel na sinasabi ko sa inyo, alam ko gusto na nilang magsimula ang impeachment. Wag nang antayin mahuli pa si Bato. Next day, sir? The next day, The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa Committee on Rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Hindi pa nakarating sa Senado ang Articles of Impeachment. Yung! Ang biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado kahapon nangyari matapos makakuha ang kampo ni Cayetano ng boto ng 13 senador. Kasama sa umanib mula sa kampo ni Soto patungo sa kampo ni Cayetano, sina Senadora Loren Legarda at ang magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Buti naman, nagtapang na kayong mga bilyar. Kasi kaya naman nalipat kila Tito Soto yung mayorya dahil to sila Villar nagsibaligtad eh. Pero bumaliktad na kayo ngayon, palakpakan na. Pupurihin natin yan. Sabi ko nga, kay Coach Oli at sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So far, okay itong Villar. Camille, Villar, shout out sa'yo. Tama yung sinasabi. Tama yung ginawa nyo dyan. Tay naman sina Senador Mig Zubiri at JV Ejercito. Pero si Lacson, hindi naitago ang sama ng loob kay Legarda. Nakasama raw nila noon sa mga pagpaplano nang mailuklok si Soto bilang Senate President. Niwala raw kasi itong naging pasabi sa kanyang desisyon na lilipat na pala ng alyansa. Ay, dapat pala nagpapaalam ka, Loren. Ano ba yan, boyfriend? Sumama daw ang loob ni Lacson. Hindi man lang daw nagpasabi si Loren Legarda. Ikaw naman sumama tuloy ang loob. Alam mo namang matatampuhin yan si Pinky. Alam mo namang balat sibuyas yan eh. Dapat nagsabi ka muna na lilipat ka na sa Duterte Block o doon sa dating minorya na ngayon ay mayorya na. Sa grupo ni Cayetano, hindi ka nagpasabi. Papaalam ka naman kasi. Alam mo naman, bossing yan sila Lacson eh. Meron actually, maski pa paano, di ba, sentimento. Because originally, kasama namin siya sa minority. We were only 4 or 5 at the time, And then, kasama namin siya sa majority originally. So, ang sa akin lang, it's not the point of her leaving the group. But at least man lang, 1 second before it happened, binulungan niya si SP. Ako may paganong-ganong ka pa. Sana man lang 1 second before nangyari, binulangan niya sa SP. Ibig niya sabihin pasintabi. May period ka ba ngayon, Lacson? Parang matatampuhin ka. Hindi, di ba ganon? Pag may period, matatampuhin. Ay, Pinky, ano yan? Nagiging balat habang tumatanda ka, nagiging balat sibuyas ka. Pinky, pahuhuli nyo si Bato eh. Magsasabi sa inyo, itatraidorin nyo. Isipin ninyo, kapwa senador nyo, tinatraidor. Halos kasuhan nyo na yung mga ibang senador. Pero si Tambaluslos, hindi mo maimbita. Sino kinasuhan mo dyan? Sino kinasuhan? Nasa partial report mo, binabanggit mo pangalan. Hindi mo maimbita si Tambaluslos. Tapos gusto mo magpapaalam sa'yo. Di naichismis mo kay Tito Soto. Boyfriend mo yan. Mag-best friends kayo niyan di ba? Ikaw naman hindi, ito seriously, payo kay Pinky Lacson. Dati ka namang pulis. Senador ka pa. Dati ka pang Blue Ribbon, chairman. Ay, hindi na ba siya? Hindi, papalitan yan sigurado, walang silbi. Huwag ka matatampuhin. Never mind us. Nagtataka naman daw si Soto sa ginawa ni Legarda. Sir, wala kayo naramdaman ng konting hinanakit doon kay Senator Loren na lumiban ng walang paalam sa inyo? Kahit konti. Siguro ba, nagtataka lang ako.
Sinubukan naming kunan ng panig si Legarda pero hindi siya nagbigay. Okay lang 'yan, oh, 'di ba? Wala naman sa batas na kailangan kang magsabi sa kanila, eh. Oh, sila ba nagsabi nung hahijackin nila yung dating mayorya, na ginawang minorya at ngayon ay mayorya, yung grupo ni Cayetano, 'di ba? Next po. Ito, pag-usapan natin na tila merong alitan. Kung kanina pinag-uusapan natin patungkol dito kay Lacson na matatampuhin, balat sibuyas at parang may period, tila may period. Ito naman si Trillanes, nanggagalaiti. 'Di ba? May maanghang na sinasabi dito kay John Vic. Siguro mas pogi sa kanya kaya ganyan ang ano. Tingnan po natin. Pero eto 'yan. Merong bali-balita na bibigyan ng pwesto or humihingi di umano ng pwesto kay Bongbong Marcos etong si Trillanes. Pag-usapan po natin. Julius, pinweltahan nga ni dating Senador Antonio Trillanes si Interior Secretary John Vic Rimulya. Hanggang ngayon nga daw kasi ay maraming pugante pa ang malaya at hindi pa naaresto si Senador Bato de la Rosa. Mismo ang ICC na ang naglahad ng Nobyembre pa in-issue pero ngayon lang isinapubliko ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Yan ay matapos pangalanan si Senator Bato de la Rosa Hindi po sa akin yung doon yun sa kanila, yung echo. bilang co-perpetrator sa drug war ng Duterte administration. Inanunsyo pa yan noon ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya naman si Senador Antonio Trillanes IV, kinwestiyon ng kapatid ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Rimulya. Sinabi kasi ni Rimulya na wala pang natanggap na impormasyon ang DILG tungkol sa arrest warrant laban kay De La Rosa. Pakinggan natin ang pahayag ni dating Senador Trillanes. Ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Ayun, teka muna. Ano ka ba, Lacson tuloy. Trillanes, ano ka ba, Trillanes? Bakla? Elementary? Para kang baklang elementary. Ano to, kampihan? Sabi niya, ako yung nagdududa dito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kampi. Ay, ganon. Yun palang issue rito, kampihan. Ano ka, nasa grade 2 na bakla? Kailangan kampi, galit tayo dyan. Diba? I mean, eto hindi ko dinidiscriminate pero parang kang babae. Kampi tayo, galit kami dyan, galit kami. Pag galit kami, dapat galit kayo. Ganun ba? Anong klase kang dating pulis? Anong klaseng dating senador? Pambihira, Ganyan ka nakababaw? So, ibig mong sabihin na kahit tama yung sinasabi ni John Vic na wala talaga hindi dapat kailangang magkaroon ng warrant of arrest kay Senator Bato, kahit tama siya. Pero dapat dahil magkakampi kayo, dapat sumang-ayon siya. Sige, okay yan, tama. Tama yan. Kahit illegal, kahit wala sa konstitusyon. Sige, tama yan. Kahit makakasama sa taong bayan. Sige, tama yan. Dapat ganun. Ang kampi-kampihan. Bumalik ka, Brad, sa grade 2. Para kang tanga. Totoo lang. Huwag ka matatampuhin. Kasi ikaw matatampuhin ka eh. Pag nasasabihan ka ng totoo, pag binubuking yung kagaguhan mo, dinidemanda mo. Demanda mo pa kami ulit. Pambira to. Diba? Dinimanda niya yung mga 18 Marines dahil na-interview. Dinamay pa kami. Ngayon galit ka rin. Galit ka sa mundo? Anong katangahan yan, Trillanes? Hindi, seriously. Ikaw ba may trililing talaga? Ikaw ba'y talagang tanga? Kailangan kampi-kampi? Wala nang tama-tama?
Itong mama na 'to parang galit sa mundo, 'di ba? Alam mo yung baby, 'pag hindi agad nakuha yung gusto iiyak, ganito 'to, 'di ba? Halimbawa, nasa kampo niya, pero hindi sumang-ayon sa kagustuhan niya, iiyak. Ay, grabe kababaw ng personalidad ng tao na ito, ah, ha katanda mong 'yan kampihan pa ang issue sa'yo. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga na pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Kung binawas-bawasan niya yung kape-presko niya, baka may nahuli siya eh. Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Dahil hindi naman niya ginagawa yung trabaho niya. Teka muna, bigyan natin ng komentaryo ito. Sabi niya, kung binabawas-bawasan ng preskon niya, baka may nahuli siya. Oh. Kung ikaw, tumakbo ka saan ng senador, di may boto kayong plus. Kaya lang ang problema, kahit barangay tanod, ito, tatapatin kitang diretso. At alam kong alam mo to. At alam kong alam to ng mga kaibigan mong vloggers. At ito alam ko na alam din ng mga kakampi mong politiko. Wala ka na. Ang pag-asa mo na lang, appointment. Pero kung elected, election, kahit barangay captain, baka kahit PTA hindi ka manalo. Di ba? Nagmamarunong ka kasi doon sa mga senador. Ngayon, nagmamarunong ka pa sa SILG. Hindi ko pinagtatanggol dahil hindi ko trip din ang diskarte niyan si John Vic. Kaya lang ito si Trillanes, talagang desperado. Kasi kahit papaano si John Vic may pag-asa sa Cavite. Ito si Trililing, wala, kalookan nga, talo eh. 'Di ba? So ano pag-asa nito? I-appoint ni Bongbong Marcos. Kaya, eto masasabi ko, ang bulong-bulungan na nadidinig ko, sabi ng aking itim na itlog at puting kalapate, gusto raw ng posisyon nito si Trillanes. Gustong maging sekretary. Ako, hindi ko alam kung totoo yun. Basta naibulong lang sa akin. Ang tanong, kayo po ba ay naniniwala doon? At ang tinatarget ng mamang ito, di umano, ay yung pwesto ni John Vic. Secretary SILG. Yun daw. Ngayon, di ba may lumalabas na bali-balita na pakawala ni Bongbong Marcos, di umano ito si Trillanes. May bali-balita na may sabwatan si Trillanes at saka si Bongbong Marcos. Yung pag-issue ng warrant of arrest, yung issue na pag-kidnap kay PRRD, ay kasabwat doon si Bongbong Marcos. Ngayon, malalaman natin ang totoo. Kung kasabwat talaga si Bongbong Marcos sa mga pakulo nitong si Trillanes, bibigyan to ng pwesto. Okay? Naiintindihan po natin. Hindi ko sinasabing posibleng totoo yung sinasabi sa akin, yung naibulong sa akin na humihingi di umano ito ng pwesto. Hindi ko sinasabing naniniwala ako, binabanggit ko lang dito. Pero pag nagkatotoo, sasabihin ninyo nakatsamba si Coach Oli. At, ito, yung totoong may sabwatan si Bongbong Marcos at si Trillanes. Isipin mo, nagpapakawala. Siya ang maghahain ng warrant of arrest. Sino ba siya? Private citizen yan ngayon. Mag-i-issue ng warrant of arrest. Ano to? Ngayon, tapos
Maling-mali na kahit saan mong tingnan, kaliwa't kanan, kahit siguro mga dilawan, alam nila yan. Hindi totoo yung sinasabi na kunwari, sinabi kasi ni Bato. Tanga ka ba, Trillanes? Ganun kababaw? Tanga ba yung mga maniniwala sa'yo kahit ba dilawan yun? Bibilhin yung ganong klaseng paliwanag? Oh. Alam na alam natin mali yun. Pero pag binigyan pa ng pwesto ni Bongbong Marcos, sigurado na. Oh. Pero ito ha, kung ito gagawing SILG, papalit kay John Vic, babagsak ang Pilipinas. Abangan nyo lang. Matagal na yung 6 months, 6 months babagsak ang Pilipinas. Kasi walang gagawin tong animal na to, kundi paghuhulihin lang. O ikaw, Duterte, huli. O ikaw, Duterte, huli. O ikaw, Maka-Duterte, huli. O ikaw, hindi mo hihimurin ng puwet ni Bongbong, huli. O ikaw, hindi mo hihimurin ng puwet ng Dilawan, o huli. O huli ka dito, huli. Huli. O lahat tayo papadala na doon. Ganun ang mangyayari sa Pilipinas pag ito nakaupo. Kung gayon nga walang pwesto, ang kapal ng mukha maghain ng warrant of arrest Ibig sabihin, pwede rin ako maghain ng warrant of arrest. Ganyan, kakapal ang mukha nito. Tapos makakaupo pang ano? Nako. Babagsak ang Pilipinas. Pero tatandaan po natin, may Panginoon naman pagka sumagad na ang kalukuhan ng Pilipinas, doon na mananaig ang nasa tama. Tatandaan po natin, sobrang desperado na ni Bongbong Marcos pagka ito ay ipinalit pa. Sobra na yan. Alam nyo po ang nababalitaan pa nating isa? Kung hindi uubra tong Trillanes, martial law. Yan ang mga isusunod nila. Pero okay yon. Makikita natin na desperate na po talaga si Bongbong Marcos. Pag ganun po. Sinubukan nating kunin ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla kaugnay nito. Sa pamamagitan ng text message, tanging sagot ni Remulla ay inirerespeto niya ang opinyon ng dating senador. Ayon naman sa PNP, nakahanda na daw ang contingency plan ng CIDG oras na itap sila ng Interpol National Central Bureau at Philippine Center on Transnational Crime. Ang CIDG ang pangunahing unit ng Philippine National Police na sinasabi natin mangunguna doon sa contingency plan na i-implement natin. So handang-handa naman ang Philippine National Police, lalo na po yung ating CIDG personnel, na kung sakasakaling maitap na sila ng NCB, PCTC na implement yung ICC warrant at ito ipapatupad. Samantala, inilahad din ng PNP na pinaigting. Ay nako, next po tayo, wag na po yan. Alam nyo po, maraming sinasabi na bakit daw nagtatago si Bato? Diba? Pulis siya. Bakit kinakanlong ng Senado ang isang kriminal na katulad ni Bato? Diba? Bakit ginagawang taguan ang Senado nitong si Bato? Bakit? Tila nagpalit at nagkaroon ng palitan ng liderato itong Senado ngayong ililipat na ang articles of impeachment sa Senado. Yan yung mga kasagutan na ay kayo mga DDS shit, yung mga ganyan pa sila kayong mga dutae. Bakit akala ko ba matapang yan si Bato? So parami ang usapin. Pero eto pakinggan po nating mabuti dahil hindi ko maunawaan na yung tinasabi nilang mahina ang utak, alam ang dahilan, pero yung sinasabi nilang mga matatalino, iba
ang dahilan at yung iba karamihan nga ay hindi pa alam kung bakit. Pakinggan po natin. Paano wala naman na ang kami gagawin? magagawa doon. Kahit naman si Senator Bato, alam niya yun. Wala na Tatanggapin, kaming magagawa pagka local. tatanggapin ng Senado. Siyempre. Papapasukin ng authorities here. Siyempre, wala na kaming magagawa doon. Pero sir, paano pag PNP na ang nag-implement, DILG? Ganun Na parehas kinorse din naman to yun. po. Kung warranty lang dala, di galing din sa ICC, hindi kami papayag. Kayo, papayag kayo? Siguro naman, dapat din kayo maantig kung dayuhan yan. Sayang naman yung pagka-Pilipino natin. May Senado pa tayo. Hindi siguro. So may Tinan nyo, ha? Ang baba ng tingin nila kay Robin Padilla. Ako, honestly, ha, meron akong hindi mga magagandang nakikitang sinasabi ito si Robin Padilla. Meron akong hindi nakikitang magagandang diskarte niya. Hindi magandang diskarte niya. So, hindi ko siya kinakampihan. No? Alam nyo naman, patas tayo dito sa channel natin na kahit na obviously, alam nyo na tayo ay pro Sara, pro Duterte. No? Pero, paano ang isang katulad na Robin Padilla na hindi naman abogado nauunawaan? Pero yung mga abogado sinasabi nilang magagaling mag-English, matatalino, pero hindi nila maintindihan. Ang issue po kay Bato, eto lang. Hindi po pwede na ang warrant of arrest ay galing sa dayuhan. Kasi po, we are a sovereign country. Bakit ba hindi nyo maintindihan kayo mga tanga? Kayong mga tangang dilawan. Kayong mga pulawan. Simple lang. Pagka ang naglabas ng warrant of arrest ay korte natin at dadaan sa proseso ng korte natin si Bato, tandaan nyo po itong sasabihin ko. Hindi ko po ito babawiin. Dapat isuko ng Senado si Bato. At yaan ang sinasabi ni Robin. At alam ko naman, susuko si Bato. Kung local courts po siya dadaan. Yun po eh. Kasi nga, nakita po natin na talagang mas lalong hindi sumuko si Bato. Isipin nyo, bastusan na nangyari. Saan ka nakakita na ang isang senador hahabulin sa Senate building mismo? Ganyan na po kababoy ang pamahalaan natin. It means, para sa kanila, ang importante ay ang impeachment ni BP Sara. Dahil sa kanila, pinapakita niya na ang importante ay mahawakan nila ang Senado. Alam mo kung bakit galit yung mga yan? Kasi hawak nila ang Kamara. Ang Senado hindi nila mahawakan. Kaya naman sila galit kay Bato eh. Kasi siya ang nakabuo ng 13 votes. Kaya nga dapat may mga senador na lumipat pa sa majority. Kaya mahuli si Bato or hindi, majority pa rin sila Cayetano. Ang grupo nila Marcoleta. Nakukuha po natin. Kaya lang naman sila mainit eh. Isipin mo, isusuko nyo ang isang Pilipino dahil lang sa pangarap ninyo na hindi mapalitan si Bongbong Marcos. Dahil lang para maiwasan ninyo ang katarantaduhan ng maleta. Yan lang naman eh. Kasi alam nyo, pag nakaupo si Marcoleta ulit as Blue Ribbon, maiimbestigahan na naman ang maleta. Ganyan, yan lang po ang habol nila dyan. Wag na tayong magbulag-bulagan. So, tama yung iniisip ni Bato. Hindi siya padadaanin sa tamang due process sa Pilipinas. Ulitin ko,
sa mga dilawan, nakain suka sa Pilipinas. Gusto mo ispilingin ko pa sa inyo? Hindi kinakampihan si Bato. Ha? Kinidnap niyo na nga si PRRD. Kahit ako si Bato, kung ako senador, at alam kong kikidnapin niyo rin ako, tanga ako pag sumuko ako. Ginawa na kay PRRD, di dapat matuto na ako ron. Alam kong gagawin din. Kung yung dating presidente, ginawa yun eh. Sa akin pa. Yung dating presidenteng mahal na mahal na mahal na mga Pilipino, kinidnap sa akin pa. Totoo ko ako si Bato. Hindi talaga ako susuko. Ano ako, tanga? Hindi natuto? Kasi alam ko, hindi mapapagkatiwalaan ng gobyerno. Kikidnapin ako. Diba? Kikidnapin ako sa dahig. Hindi naman dito lilitisin, yun ang pong problema. Mga Pilipino, ito paglaban natin. Kaya ikaw pula, kaya ikaw dilaw, kaya ikaw DDS. Ipaglaban natin yung due process. Dito sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng patapon ng patapon dun. Yun po ang issue eh. Di ba? Ito itaga nyo sa Bato, baka maraming magagalit sa sasabihin kong ito. Pero wala akong pakialam. Kasi ako pag nagsalita, papanindigan ko. Halimbawa, naging presidente si BP Sara. At si Bongbong Marcos ipadala sa ICC dahil maraming kaso. Asahan ninyo, sasabihin ko mali yung gagawin ni Sara. Hindi na to about kulay-kulay. Yes, naniniwala ako si Bongbong Marcos ang mastermind sa flood control. Regardless, dito siya dapat litisin. So hindi ito about kulay. Paano kung si Risa ipadala sa ICC? Dahil di umano na namemeke ng mga witnesses. Halimbawa lang, nagbabayat ng mga witnesses. May mga pinakidnap at pinamundok. Halimbawa lang for discussion purposes. Yes, sasabihin ko, ikulong nyo yan, si Risa. Pero padaanin nyo sa korte. Dito. Tatandaan nyo po, ang pinaglalaban natin dito, hindi kulay. Hindi politiko. Ang yayaman ng mga yan. Ang pinaglalaban natin dito, hindi pwede. Kasi kung, halimbawa, si Bato, mahuli, dinala na naman doon. Alam nyo po, hahawakan tayo sa liig ng dayuhan. Bakit? Kasi alam nila magulo ang politika sa Pilipinas. Lahat na lang ng kaaway sa politika, bibit-bitin doon. Hindi lang politiko, bibit-bitin doon. Pati media, ibibit-bitin doon. Pati vlogger, bibit-bitin doon. Pati pag nagsalita ka laban sa gobyerno, bit-bitin doon. Kung ganun din lang mangyayari, buwagin nyo na Pilipinas. Buwagin nyo na korte. Ano pang silbi ng korte natin kung doon din dadalhin? Naiintindihan? Kaya kayo mga dilaw, huwag kayong tanga. Huwag kayong tanga. Huwag kayong magbulag-bulagan. Alam nyo, hindi ito dahil sa tinatakbuhan ni Bato. Alam nyo ang tunay na dahilan. May mga nagsasabi lang na analyst na paano naman yung mga Pilipino na napatay during the drug war, na nagsisik ng justice. Hindi pa naman napatunayan yan na may kinalaman si Bato. Pero may Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, At simple, yung tanong, paano na yung napatay? Dilitisin dito. At kung napatunayan, pumatay nga si Bato, at hinusgahan ng korte natin na may napatay si Bato, kung gusto nyo, tali nyo sa puno, pakain nyo sa sa leon. Kung yan ay legal. Walang problema. Basta padaanin natin sa due process. Okay? Sa Pilipinas, dito nyo itali. tungkol sa mga ganyan, ako'y nakulong ng matagal na panahon. Kilala ko lahat ng kriminal. Okay? So yung mga ganyan na sinasabi nyo, nakagagawan ng gobyerno, yung kalokohan yan, sindikato yan. Pero sir, sabi ng ICC sa warrant nila may reasonable grounds daw to believe
na involved si Senator Bato as Davao City Police Sabihin Chief mo and nila yan PNP kay Chief. Putin tsaka kay Netanyahu. Yun. Thank you, sir. Bakit niya nasabi yun? Ba't di nyo kayang gawin niya kay Putin tsaka kay Netanyahu? Puro Pilipinas. Dahil inutil itong gobyerno natin. Instead na pinagtatanggol ang kapwa Pilipino, sila pa nagpapadala dyan. Diba? Ganyang kainutil. Dapat hinaharangan nyo lahat nga ng pupunta rito eh. Sasabihin nyo, tanga ba kayo? Ha? Hindi nyo ba alam? Meron kaming hustisya rito? Ako presidente rito, sasabihin mo walang hustisya rito? Para mong sinasabing tanga ako. Parang sinasabi mo wala akong leadership na kailangan kong dalahin dyan dahil hindi ko kaya ang hustisya sa bansa namin. Dapat ganun. Hindi kayo pa nagpapadala, mga animal. Diba? Kaya salute ako dito kay Robin eh. Hindi perfecto. Sabi ko nga sa inyo, may mga hindi ako nakikitang minsan diskarte. Pag-usapan natin yung away nila ni Kiko. Diba? Nag-a-apologize si Kiko. Kasi nasigawan ni Kiko, Senator Kiko, ito si Robin. So nagalit si Robin. Si Kiko, nagsosorry. Hindi tinanggap ni Robin. Ang tingin ko ron, mali yun. Okay? So, hindi ko kinakampihan si Robin. Pero, paminsan-minsan, yung pagkakataong ganun, tama din. Bakit? Hindi ko sinasabing tama na hindi magpatawad. Pero, kailangan din may papalag. Ang problema kasi sa mga yan, walang pumapalag. Pinalaga ni Robin. Di umatras yung yagballs ni Kiko. Paano kasi mababa ang tingin kay Robin? Pinagsisigawan o pumalag? No, di tumiklop si Kiko. May mga ganyan talaga eh. Merong mga kayatano na malumanay pero maaasahan natin sa batas. May mga katulad ni Marcoleta na talagang palaban. Pero kailangan din natin na may Robin para mailagay sa pwesto itong mga mapang-abuso. Mailagay sa pwesto itong mayayabang. Ako gusto ko, sana magkasagutan sila ni Matibag. Huwag pong kakalimutan na i-like po itong video na ito at mag-subscribe po. Sana po maabangan po ninyo ang aking mga vlogs. Maraming salamat sa patuloy na mga sumusubaybay sa mga vlogs ni Coach Oli. Thank you po. God bless everyone.